DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Kahit anong gawin ko, asawa na kita. At pagbalik-baliktarin ko man ang mundo, hindi na mababagong ikaw ang ama ng mga anak ko. Sana nakinig ako na kay Mama. Hindi sana ako nahihirapan na ganito ngayon. Pero para saan pa? Magsisi man ako! Huli na ang lahat! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Magsisiman ako, huli na ang lahat. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Irene? Magandang araw po. Pasensya ka na kung kailangan sa ganitong pagkakataon pa tayo nagkita. Nauunawaan ko. Pauwi na sanang tropa nang muling nagkaroon ng engkwentro. Sa kasamaang palad, si Alang napuruhan. Yung dalawa niyang kasamahan nasa ospital pa. Kasama po ba kayo sa operasyon? Oo. Kumusta siya bago nangyari ito? Lumapit siya sa akin dahil nagpapaalam na uuwi siya pagkababa namin. Ganun po ba? Sabi niya, uuwi siya kasi hindi pa raw kayo nakakaayos. Irene, tatagal mo sana ang loob mo. Siya nga pala, dinala rin namin ang mga gamit mula sa kumbol niya. Itong wedding ring niyo. Sa tuwing may operasyon, iniiwan niya ito sa kanyang kumbol. Iniisip niya, sakaling may mata ang singsing na ito. Ayaw niyang makita nitong lahat ng hirap at karahasang nagaganap sa tuwing sumasabak siya sa laban.
Sa lahat ng oras, sinisikap niyang bigyan kayo ng normal na buhay. Kahit alam niyang imposible. Napakabuting tao ni Al, Irene. At higit sa lahat, mahal na mahal ka niya at ang mga anak niyo. Alam ko. Walang araw na hindi niya yun pinararamdam sa akin. Sa amin. Taos puso akong nakikiramay. Salamat po. Ma, nakita niyo na ba si ate? Oo. Abala kanina sa kusina. Bakit? Nag-aalala ako sa kanya. Wala nang dumating ang bangkay ni Kuya Al dito. Hindi siya umiimik. Hayaan lamang natin siya. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya ngayon. Nakikita ko sa kanya ang aking sarili noon. Bakit naman ganito kalupit ang kapalaran naming dalawa? Bakit kailangan pang maulit sa kanya ang nangyari sa akin noon? Yan din ang tanong ko, Ma. Akala ko, iba magiging takbo ng kwento ni Ate Irene at ni Kuya Al. Pero, sa huli, nangyari pa rin yung kinatatakutan ni Ate. Sana kagaya mo. Sana kayanin din ito ni Ate. Irene? Ma, Irene, tulog na si Lilay. Matulog ka na rin. Buntis ka. Masama sa'yo magpuyat. Totoo nga, Ma. Meron dalawang pangyayari sa mundo ang hindi natin makokontrol. Ang pagsilang at ang pagkamatay. Sa buhay ko, sabay na nangyari yun. May dumating. May nawala. Kaya hindi ko alam kung iiyak ba ako o matutuwa. Hindi ko alam kung dagdagan ba ang pamilya ko o nabawasan. Ang tanging alam ko lang, hindi na kami kumpleto. Hindi na kami makukumpleto kahit kailan. Anak, umiyak ka kung nalulungkot ka. Tumawa ka kung natutuwa ka. Ganun lang, Irene. Huwag mong pipigilan ang emosyon mo. Alam ko, pinipilit mong magpakatatag ngayon. Pero hindi simbolo ng kahinaan ang pag-iyak. Ang pag-iyak ng mga sanggol pagkapanganak sa kanila, patunay lang na sila ay buhay. Ganyan nga. Ganyan nga, anak. Wala na si Al. Wala na. Asawa ko, Ma. Irene. Nawala siya. Na hindi pa kami nagkakaayos.
Kung alam ko lang, sana hindi ko sinayang ang mga panahong yun. Sana hindi ko inayaang lumipas sa mga araw na hindi ko nasasabi sa kanya na uunawaan ko siya, na mahal ko siya, na hindi ako susugot sa aming pamilya. Napakabaka sarili ko. Yun ang hindi ko matanggap. Hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanya. Kahit sa huling pagkakataon, hindi ko nasabi sa kanya na mahal ko siya. Nilisa niya ang mundo na mabigat ang dibdib dahil sa akin. Kaya hindi ko magawang tanggapin ang pagkawala niya, Ma. Hindi ko kaya tanggapin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat po sa pakikiramay. Irene, Sir, maraming salamat po sa kabutihan ninyo sa asawa ko. Mas maraming beses siya nakauwi dahil sa inyo. kung kailangan nyo ng tulong, narito lang ako, ha? Tawagan mo lang ako. Opo. Irene, Bakit po? kung nagsisisi ka dahil nawala siya na hindi pa kayo nagkakaayos, huwag kang maging malupit sa sarili mo. Hindi nagtatanim ng sama ng loob sa iyong asawa mo. Naunawaan ka niya. Mahal ka ni Al. At sa huling sandali niya sa mundo, ikaw, kayo ng mga anak niyo ang iniisip niya. Ate, ito na yung pinabibili mong Shield bath soap. Tapos yung Oh! Nasusunog ang niluluto mo! Ha? Tubig na ko! Nasaan ang tubig? Bubusan ko ka lang! Tubig! Ay, nako! Hindi ko na malayan. Ate, Magsasalang na lang uli ako ng sinaing. ate, tumingin ka sa akin. Nina? Alam ko durog na durog ang puso mo ngayon. Pero huwag kang mawawala sa katinuan. Buntis ka. May sanggol na sa'yo lang umaasa ngayon. Isa pa, may anak kang kailangang alagaan. Nandito ako. Nandito lang ako, ate. Dadamayan kita. Di ka nag-iisa. Naririto ako. Hirap na ako, Nina. Hindi ko alam kung paano magsimula. Hindi ko alam kung paano mapapayapa ang loob ko. Punong-puno ng pagsisisi ang puso ko. Gusto ko humingi ng tawad kay Al, pero kahit kailan, hindi niya na maririnig yun. Ate. Diyos ko. Tulungan niyo po ang kapatid ko. Tulungan niyo siya.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Welcome back dito sa bahay, ate. Dito ka na muna kasi mas mabuti na yung may kasama ka. Hindi ka pwede dun sa bahay niyo. Lalo ka lang malulungkot. Oh, Irene, maupo ka muna. Ito naman kasi si Nina. Bakit ba hindi mo pa pinatuloy dito sa bahay yung sasakyan? Kasi sabi, kailangan daw ni ate maglakad-lakad dahil minamanas na siya. Ay, tingnan mo, napagod tuloy yung ate mo. Kabuhanan mo na ngayon, hindi ba, Irene? Oo, Ma. Baka mamaya, anumang oras, Ay. mahala ka na dyan. Ate, bakit? Kasasabi lang ni Mama, mga anak ka na yata. Tawag na kayo na sasakyan! Sige, ako na tatawag na. Ay, sus! Kalaking bata ni Re. Kaya nahirapan kang manganak. Ayan, kargahin mo. Mabigat, ha? Masyado malusog. Anak ko. Ma, kamukhang kamukha siya ni Al. Pareho silang may nunal sa ilong. Aba? Ay, oo nga. Anak, salamat sa pagiging matapang, ha? Kahit puro sakit at hirap ang nararamdaman ko habang pinagbubuntis kita, lumaban ka, nabuhay ka. Ano nga pala ipapangalan mo sa kanya? Kagaya ng pangalan ng papa niya, Alfonso. Tunto ka na naman kinikiliti, ha? Ang tubo na ng baby na yun. Ate, si Lilay, susundin ko na. Oh, ikaw na? Ako na. Bakit ba gusto mo sinusundo si Lilay? At saka, mamaya pa yung lalabas 11 a.m.? 10 o'clock pa lang. Ay, mabuti na yung maaga. Siguro. Oy, hindi Wala pa nga ako sinasabi. Nagre-react ka na dyan. Basta. Oy, kung ano man yung iniisip mo, di totoo yan, ano? Kala mo hindi ko alam, ha? Ano? Kinukwento ko kaya sa akin ng pamangkin mo. Ano? Sabi niya sa akin, palagi mo raw kausap yung teacher niya. Tapos, binigyan mo pa raw nung gaya ng baon niya last time na salad. Sinabi ni Lila yan? Nina, 5 years old na yung pamangkin mo. Wala ka nang maililihim doon. Ay, ano naman? Single naman si Teacher Ben. Kaya nga, bakit kasi nagde-deny ka? Ay, nako, mamaya na nga tayo magtsikahan. Bili mo na rin ako ng bulaklak, ha? Ay, oo nga pala. Death anniversary ni Kuya ngayon. Lila, huwag ka lalayo. Dito ka lang, ha? Malaki na ang panganay ko, ma. Ganyan si Nina nung namatay ang papa mo. Tapos ako naman, 10 years old. Nagpapatuloy tayo sa buhay natin sa mundo na tanging pangalan na lang nila sa lapid ang nakikita natin. Ang pwede nating haplusin, ang pwede nating kausapin. Sadyang hindi lang talaga sila binihiyaan ng mahabang buhay. Siguro kahit hindi sila nagsundalo, mawawala pa rin sila ng maaga.
Tama kayo, Ma. At tayo na binigyan ng pagkakataong mabuhay ng mas mahaba. Tayo ang may pagkakataong gawin ang hindi na nila nagawa pa. Dahil sa kanilang paglisan. Kailangan natin maging masaya para sa kanila. Kailangan natin ipakita sa kanila na nadapa man tayo, nagawa pa rin natin bumangon. Nagluksa man tayo, nagawa pa rin natin mahanap ang kaligayahan. Mapalad pa rin tayo na kasama natin sila at naramdaman ang kanilang pagmamahal kahit sa maikling panahon. Tayo na naiwan. Isa lang ang mensahe ng Panginoon sa atin kung bakit naririto pa tayo. May pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, Magsisi man ako, huli na ang lahat. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Lionel Benjamin, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Irene. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahaddan ng isa na lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.